Bakit po hindi namin ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia do'n. Eh, nabasa naman na ninyo yung statement ni Garme. Yan ang sinasabi ko. Eh, Correct, correct. walang ganunan. Walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin niyo, ito, halimbawa, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Iisip ka tuloy, ano ba ang layunin? Ano ba pakay? Yan na nga ho ba ang sinasabi natin. Nagsalita na ho ang isa sa mga kilalang miyembro ng INC. Magbibigay ho tayo ng ating mga punto de vista sa reaksyon nitong si Katunying kaugnay doon sa mga binitiwang litanya sa pagkaladkad nitong si Ruina Garma sa INC doon sa kanyang sworn affidavit na binasa na kung saan talagang kitang-kita naman ho no na napilitan lang siya na basahin yung kanyang sworn affidavit na yon sa Quad Committee. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo sa PH Update at sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. Shoutout na ho natin itong isa sa mga nagpakulay doon sa huling video natin. No? Mega love shoutout ho dito kay Ma'am Loida. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Palakpakan na natin si Ma'am Loida. Thank you ho. Napakalaking tulong ho niyan para mas mapaganda pa ho natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin pasadahan yan, dumako ho muna tayo dito sa mga banat nitong si Atras Abante. Ito naman si Atras Abante, kayo naman dyan sa House of Representatives, kayo nga, 4 na komite, pinagpatong-patong nyo para talagang solido ang tama sa mga Duterte ng mga banat nyo. Ngayon, hindi pa nag-uumpisa yung committee hearing sa Senado, umaaray na kaagad kayo. Huwag naman hong ganyan. Kayo, nakita namin yung mga kababuyan nyo dyan sa Quad Committee, tapos itong si Senator Bato de la Rosa, di pa nag-uumpisa, hindi na kaagad magiging parehas. Base ho dito kay Atras Abante, duda si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Rep. Bienvenido Abante Jr. kung magiging patas si Sen. Ronald de la Rosa sa isasagawa nitong investigasyon kaugnay ng war on drug ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Natural, magiging pareha si Senator Bato de la Rosa. Huwag ka masyadong nervyusin, sir. Baka biglang tumaas ang high blood mo. No, huwag ka masyadong nervyusin kasi nasa edad na ho kayo. Hindi pa na inuumpisa ni Tatay Digong. Ito lang ho ang sinisigurado ko dito sa mama na to. Ang sigurado lang ho natin dito, mga kababayan, lahat ng ipapatawag, wala hong ano doon, wala hong padwano na bastos. Okay? Wala ho tayong makikitang bastos na padwano diyan sa Senado. Kasi diyan sa House of Representatives, naglipa ho diyan yung mga bastos na congressman. Pagka hindi ho nila nagustuhan ang sagot ng mga resource person, nag-aalburoto. Palibhasa, mga gurang na yung iba diyan, yung kanilang pasyensya, napakaikli na ho. Pagka gusto ho nila yung kung anong nasa utak nila, yun ho ang sabihin ng mga resource person. Paano ho kung hindi naman yung nasa utak nila yung totoong nangyari? Alam nyo kung ano mangyayari? Panigurado, 100% iko-contempt ho ng mga walang yang congressman yung mga resource person na dadalo. Pag nakakontempt na sila, naku po, yung mga staff, mayat maya dadalawin yung mga nakakontempt na resource person na yan. At makakaasa ho kayo sa susunod na mga pagdinig, yung tono, yung kantang gustong marinig nitong mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives, yun ho ang inyong naririnig. Hindi ho ba kayo nahihiya dyan? Ito, dito kay Lolo Bienvenido Abante. Ito naturingan pa namang pastor. Bagay, marami rin naman hong pastor na gumagawa ng kabalbalan. Kaso nasa national TV kayo. Yung iba nakatago. Pero kayo ho, kitang-kita ho yung pagpapakaaso nyo. Sa bagay, no, boss nyo nga naman pala itong si Tambaluslos. Kaya kung ano man ang gawin nyo dyan sa mga committee nyo na yan, yun ho ang para yon sa ikalulugod ng inyong Diyos dyan sa House of Representatives. Kaya kung yung tanong, kung makakatanggap ba ang sambayan ng Pilipino? Kasi hindi naman para sa inyo, hindi naman para sa inyo ang pagdedesisyon kung itong si Senator Bato de la Rosa at yung kanyang committee magiging parehas.
diyaan sa pag-iimbestiga nila, diyan sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho kayo ang magdedesisyon doon o titimbang kung naging parehas o hindi naging parehas itong mga senador na 'to. Ang titimbang ho diyan, yung mga manunood, sambayan ng Pilipino ho. By the way, maya-maya ho mga kababayan, mag-uumpisa na yung, anong tawag dito, yung, Committee on Good Government. Wala ho tayong maraming segue doon, rekta ho tayong live. Magbibigay ho tayo ng ating live reaction video diyaan sa ano na yan, diyaan sa Committee on Good Government, no? Kung nag-uumpisa na habang pinapanood nyo ho ito, ibig sabihin, gumagawa na ho tayo ng panibagong video. Eto na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ano pa meron tayo dito? Eto ho mga kababayan, yung gustong mangyari nitong si Senator Risa Hontiveros. Paano ba yan, Senator Risa? Kampo ni Pastor, ah, kinontra ang hiling ni Hontiveros na humarap ang pastor sa Senado. Naku po, palakpakan. Attorney Attorney Torion, napakahusay niyo. Huwag niyo hong bigyan ng pagkakataon yang alin na yan na balasubasin itong si Pastor Apollo Kibuloy. By the way, congratulations. Pasok ho itong si Pastor Kibuloy sa mga kandidato. Kumbaga, hindi ho siya nuisance, no? Yung panggulo, ika nga. Kaya naman, ngayon pa lang ho, kasama ho yan sa mga ikakampanya natin. Hindi para magiganti, para makakita ho tayo ng totoong leader ng isang religious group na kung saan gagawa ng kapaki-pakinabang diyan sa Kongreso, diyan sa Senado. Okay? Kasi yung mga ibang religious leader diyan sa House of Representatives, puro basura mga pinagagawa niyan, ha. Excuse me, Atrasabante, bato-bato sa langit, tamaan, walang pinagkatandaan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na 'to, rekta na ho tayo dito kay, Katunying at ang kanyang mga punto de vista kaugnay diyaan sa, mga isiniwalat nitong si Royina Garma diyaan sa Quad Committee. Ay ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Katunying. Sa ayaw man natin at sa gusto, talagang dadaan at dadaan sa ating mga balita. Ito pong hearing ng Quadcom ng Kongreso. Ito, lalo na nga po yung Correct. pagbubunyag na ginawa nito pong si dating PCSO General Manager Royina Garma. Ano? Ilang Naku, linggo na rin po yari ka kasing diyan, nasa Royina Garma. Yari detention ka kay ng Kongreso Katunying. itong si Garma. Tingnan nyo naman po yung kanyang itsura. Halata mong kagagaling sa matinding pag-iyak. Ito po Correct, correct. halatang-halatang nababalisa o stress. Stress na stress sa kanyang kalagayan. Ano? Doon po sa statement, doon pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni PCSO, former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin sapagkat may mga nababasa kasi ako dito eh. Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016, sabi hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Naku. Alam nyo, Yun ho, yung, noong, entrada pa lang nitong si Garma, noong, linabas niya yung mga katagang, Iglesia ni Cristo, meron na ho tayong naramdaman na kakaiba. Kung ngayon yung napansin mga kababayan sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod ho yung courtesy call nitong, mga Duterte na 'to. Bago pa ho yung WAD committee hearing na 'yan, itong si VP Sara, nag-courtesy call diyaan sa INC. Kaya ito, fair warning sa mga crocodile, kung ano man ang pinaplano niyo sa INC, hindi ho tayo miyembro. Hindi ho tayo miyembro ng INC. Kung, ginagamit ho nila itong Quad committee na 'to para takutin etong INC dahil papalapit na ho ang 2025 midterm election, malamang sa malamang, isa ho sa kanilang mga estratehiya para makuha ang atensyon nitong pamunuan ng INC na wag nang entertain o kung ano pa man
etong mga Duterte na 'to, nag-send ho sila ng gano'ng signal diyan sa banggit ng mga katagang INC diyan sa affidavit na 'yan, itong si, Ruy Nagarma. 'Yun lang ho atin dito, sa tingin natin konektado ho yang pagkakabanggit na 'yan sa courtesy call ni VP Sara, sa sa patuloy yung mga, kilalang miyembro ng, INC na nasa loob ng pulitika, yung ilan ho dito sa mga personalidad na 'to, tinatayuan ho nila yung tama diyaan sa House of Representative at yung tama na yon nagkataon mga kaalyado ho natin. Isa na ho diyan itong si Vice President Sara Duterte. Nakita niyo ho yung, ginawa nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa pagtayo niya doon sa, budget deliberation ng, Office of the Vice President at isa din ho siya sa mga kilalang, miyembro ng INC, na nasa loob ng pulitika. Kaya sa tingin ho natin, si-send ho ng signal itong mga aso ni Tambaluslos dito sa INC na 'to na dapat marunong kayong lumugar kasi meron silang ipapakitang Exhibit A, yung ginawa ho nila sa, KOJC. Kung yung, ano na 'yan, yang, banggit sa mga katagang INC, kung tama ho ang ating suspetsa, sa tingin ho natin kailangan hong maghinay-hinay, nitong mga aso ni Tambaluslos sa mga ganyang klaseng galaw sa ano diyan sa House of Representatives. Hindi naman ho natin sinasabing mas superior ito sa ganyan, pagka gumalaw yan ganitong mangyayari. Hindi ho. Kasi magiging obvious na, eh. Pagka yan pinagpatuloy ho nila yung pagbira na yan sa INC, yang ginagawa nila diyan sa kita naman, dun pa lang sa entrada nitong si Gatonying na iyak. Sobra yung pag-iyak nitong si Ruy Nagarma habang binabasa niya yung kanyang sworn affidavit, talagang kitang-kita naman ho na napilitan lang ang ali. Ngayon dun sa kanyang sworn affidavit, kasama ang, INC. Kaya talagang, ano ho ito, kailangan ho nilang, i-weigh itong mga congressman na 'to, kailangan ho nilang i-weigh ng maayos itong isa na 'to kasi pagka nagkamali sila dito lalo ho silang mayayari sa totoo lang. Sabagay 'no, kung kahit tanungin ho natin yung mga INC member na subscriber natin dito, talaga hong napakatindi ang pagsuporta nila sa mga Duterte. Pero hindi naman ho ibig sabihin na ang kanilang pamunuan, gano'n din ho ang kanilang pananaw pagdating sa politika. Yun lang naman ho, yung mga kasama natin dito sa PH Update na nagpapakita ng suporta sa mga Duterte. Kaya ingat-ingat lang, dapat maghinay-hinay sila, 'wag silang, bira ng bira diyan sa issue ng ano na 'yan, diyan sa, pagdawit nila diyan sa INC, sa mga affidavit, ano, dinudungisan ho, dinudungisan ho nila yung ano, yung, INC, eh. Siyempre war on drugs, tapos nagpapahanap ng, tatrabaho, dapat pulis na INC. Naku, napakalabo ho nun kaya bantay lang ho itong mga congressman na 'to. Sa tingin naman ho natin, yang pagsasalita na yan ni Katunyeng, marami ng mga congressman na nakapanood at, dapat maghinay-hinay ho sila sa mga susunod na hakbangin na gagawin nila diyan sa Quad Committee na yan. Mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsiyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya'y police officer. Opo, kasi ang pulis ngayon nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang, eh. Pero ang tanong ko do'n, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte bago siya naging pangulo ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ang Iglesia ni Cristo, eh. Ang totoo nga po nun hindi po may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo, ito pong si Mayor Duterte no'n. Kaya nga Hmm. minumura din niya ang Iglesia ni Cristo, eh. Ngayon para sabihin niya kung totoo man 'yon, na kumuha ng police officers na mga, Iglesia ni Cristo, salita ni Garma 'yon na di umano inutos ni Pangulong, Rodrigo Duterte. Pangalawa, pangalawa, pagka ba dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ang iglesia pagka ba merong ibang police officer, halimbawa ang police officer si Garma mismo, sasabihin ba niya, "Pumili ka ng mga Katoliko."
O kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim. O kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hmm. Hindi po ba mga kababayan? Well, Mala hindi ko malabo talaga, maintindihan malabo. kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Kasi ako akin lang naman ho yun, eh. Konektado ho yan sa mga, ginagawa ng ibang mga miyembro ng INC, na nasa loob ng pulitika at yung kamakailan lang na pag-courtesy call nitong si Vice President Sara Duterte, puwede ho tayong mali, puwede ho tayong magkamali dito. Pero base ho dito sa ano, sa mga asal nitong administrasyon na 'to, mahilig ho silang manindak, 'di ba? Mahilig ho silang manindak, 'di ba, yung mga resource person pagka hindi ho nila nagugustuhan yung mga sagot ng mga resource person, inaano ho sila, binabara sila, sinosopla sila, pinapakulong sila at later on sa mga susunod na pagdinig, makakarinig ho kayo ng panibagong version, dito sa mga resource person na 'to. Mga kababayan, bakit nagkagano'n? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong kaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po 'yan sa Iglesia ni Cristo. Okey, oo. Ano ho, narinig din ho natin do'n sa ating, mga kakilalang, INC. Totoo ho 'yan, totoo 'yang sinasabi na 'yan nitong si Katunying. Yoong mga ano, gumawa ng, kalokohan, itinitiwalag ho talaga 'yan sa kanilang ano, sa kanilang relihiyon. 'Di ba nga itong si itong si General Torre, maraming naglabasan ng mga video clip na kung saan sinasabi nila itong si General Torre, miyembro ng KOJC. Mabilis pa ho sa 4:00, naglabas ho ng pahayag yung ibang mga miyembro ng KOJC na matagal nang tiniwalag yaang si Torre. Base ho dun sa mga inasal ni Torre dun sa KOJC, talagang ititiwalag ho yung mama na yun, 'di ba? Meron ho silang, kung puwede ho natin sigurong tawaging ano, zero tolerance. Pagka meron hong, kalokohan na ginawa ang miyembro, wala ng tse-tse, buretso, ika nga, sisibakin ho kaagad, titiwalag kaagad. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo tiwalag, eh. Opo, sasabihin ko sa inyo si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba Hmm, ay nasa iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo meron pong tinatawag na pagtitiwalag. hmm, Opo, may kinakailangan pong sa iglesia, opo, meron pong gano'ng tuntunin sa iglesia, eh. hmm. Patakaran ho nila Kaya yun. nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang, sirain ang Iglesia ni Cristo as in kasi wala siya sa Yun ho talaga, sa totoo lang, sinisira ho nila at sa ano, kumbaga isinasabay na ho nila doon sa ano, doon sa kay, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ho natin ramdam na ho nila 'no? Ramdam na ho nila na itong mga religious, group, hindi lang ho siguro itong INC, ramdam na ho nila na hindi natutuwa sa mga pinaggagawa ng administrasyon na 'to. Sa tingin ho natin, kasi una na diyan kay OJC panigurado hindi ho natutuwa yang mga yan sa kanilang, naranasan dito sa napaka-diktador na pag-uugali ng, administrasyon na 'to. At sa tingin ho natin, nakabantay itong mga religious group na 'to na kung saan nakikita ho nila ang mga kapalpakan. Puwede nating sabihing kapalpakan kasi pagka umulan kitang-kita na merong, pagkukulang ang ating pamahalaan. Pagka naman na ayuda, puro na lang ayuda at walang konkretong direksyon ang ating, bansa dito sa administrasyon na 'to. Kaya sa tingin ho natin dito sa mga religious group na 'to, ngayon pa lang, eh inaayos na nila yung kanilang, mga listahan kung sino yung susuportahan nila ng pagkasenador sa 2025 midterm election. At sana ano, i-konsidera ho nitong mga religious group na 'to yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi makikita naman ho nila ang kaibahan ng, pamumuno ni Tatay Digong at nitong si Marcos Jr. Doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita ho natin na napakalaking pagbabago ang nangyari sa ating bansa 'no, kriminalidad, pagdating sa korapsyon,
pagdating sa security, safety ng ating mga anak. Kitang-kita ho 'yun, naramdaman 'yan ng mga ano, ng mga kababayan natin at sana, sana umaasa tayo na tulungan tayo nitong mga religious group na 'to sa atin laban na wakasan na ang mga kalokohan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Tuloy, tuloy, tuloy. Kuwan, eh, Pero wala ho tayong sinasabi dito na itong, itong, INC at sila ang itong susuportahan nila. Hindi ho, hindi ho natin na puwedeng pangunahan 'yan. Kumbaga lahat ho tayo dito ay nakaabang lang kung ano yung mga susunod na kaganapan. Eh, ano nga ho tayo dito, political, watch boy, ayan. Nanonood lang ho ba tayo, nanonood lang tayo dito. Pero hindi ho natin pinangungunahan. Ang sinasabi lang natin dito, sana ikonsidera at ikumpara yung pamumuno nitong isang nag-i-endorso nito at pamumuno nitong isang nag-i-endorso na 'to. Tignan ho nila, timbangin nila, noong bang administrasyon na 'to nitong mama na 'to naranasan namin itong mga ganitong klaseng bagay. Ngayon bang administrasyon na 'to, ano bang nangyayari sa ating bansa? Sana gano'n ho nila timbangin para kasi yung mga personalidad na i-endorso nitong mga ano na 'to, nitong mga leader na 'to, sila ho yung refleksyon kung anong klase ang pagkatao noong leader na nag-i-endorso sa kanila. Sila ho ang refleksyon, sa kung anong mangyayari sa susunod na 6 na taon sa pamumuno nitong mga senador na iluluklok natin sa 2025 midterm election. Kaya lagi kong sinasabi dito, bantayan ho natin, 'no? Bantayan ho natin, ang mga susunod na kaganapan at talagang 'wag ho tayong basta-basta maniwala, magpabudol, 'no? Kahit sa mga ano ho, sa mga vlogger, 'no? Piliin niyo lang ho yung talagang pagkakatiwalaan niyo dahil ngayong mga panahon na 'to marami hong mga bumabalintong, marami ho tayong nababalitaan na yung ibang mga kasama natin, nagkakaroon na ng, anong tawag dito, ligawan na galing sa administrasyon. Nililigawan na yung ibang mga vlogger. Pero 'wag ho kayong mag-alala dito sa PH Update, makakaasa ho kayo na yung inumpisahan natin hindi ho magtatapos, doon sa pakikipag-usap nitong mga walang iyang, ano na 'to, mga pinapadala ng Malacanang sa mga vlogger, 'no? Hindi ho tayo makikipag-usap, anak ng toka. Hindi ho natin kailangan ng pera ng mga 'yan, 'no? Masaya ho tayo kung anong meron tayo, kung meron, okey, kung wala, wala, masaya ho tayo diyan. Pero para ibenta ho natin ang ating, prinsipyo at ipakain sa ating mga, mag-anak yung ating, yung ibinenta nating prinsipyo dito sa mga walang yang pulitiko na 'to, 'wag na ho, 'wag na. Okey na ho tayo, sanay naman ho tayong kumain ng itlog at saka tuyo. Wala naman hong problema dun. wala siya sa usapan, eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Oo. Correct, correct. Opo, ito tanong ni Anastasia Alves. Yun ang tanong. Yun bang, direktiba ng pamunuan ng, pamahalaan nitong mga matataas na lider na 'to? Yun ba ang kanilang ano, yung, ano nila, yun ba ang, instruction sa kanila ng kanilang mga lider na guluhin, takutin o ano na ho, masyado na hong obvious na ano ito, itong galaw na 'to ng House of Representatives, konektado ho talaga sa 2025 midterm election. Kaya ako, kung ano man ang mangyari, 'no, hindi ho tayo miyembro anong tawag dito, ng, ah INC, pero kung sakaling mangyari ho sa kanila, wag naman sana, knock on wood, yung nangyari kay OJC, extreme na ho nun, medyo ano na yun, malabo nang mangyari yun, 'no. Pero if ever, 'no, makakaasa yung mga kaibigan, mga kapatid natin diyan sa ano, diyan sa INC, 'no, na susuportahan ho natin sila basta nasa tama. 'No, yung kung ano yung pinakita nating suporta diyan sa kay OJC, yun yung ipapakita nating suporta diyan sa INC. Dahil, ano na ho, panghihimasok na naman ho ito sa ano, sa church, Seperado nga yun kaya nga pinaghiwalay yun, para kasi pagka pinagsama mo yan magulo. Ito namang mga crocodile diyan sa House of Representatives, pinipilit ho nilang minimekos-mekos. Eto, shoutout ho muna tayo mga kababayan. Mega mega love shoutout ho dito kay, Muhammad Hasan Rahim. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin. Mega mega love shoutout, ha.
Ibang klase ho itong si Sir Muhammad, no? Pagkalatag natin nung video natin kagabi, wala pang 1 minuto, mabilis pa sa 4:00, may pakulay na kagad. Hindi ko ho kayo inuobligahan, ha, kung wala hong problema 'yan. Masaya na ho tayo na nanonood kayo, no? Wala hong problema diyan, kung ayaw niyo, okey lang ho, pero ina-appreciate ko lang ho dito, mahirap naman, hindi ko ho pinapakita 'yan para ma-motivate yung iba na magbigay, hindi ho gano'n 'yan. Nandiyan ho 'yan, ina-appreciate ko lang ho yoong effort na ginagawa ng ating community dito para pakulay ng ganyan sa ating comment section. Pero ang tanong, hindi ho. Nandiyan lang ho kayo, nakaantabay lang ho kayo, masayang-masaya na ho tayo diyan. At shoutout din ho dito kay ano, Mirna Del Rosario. Mega mega love shoutout Ma'am Mirna Del Rosario. Palakpakan ho natin. 2 minutes pagkalatag ng video natin, automatic. Kaya kamakailan lang ho kasi natin sinilip yung ating yung mga nagpapakulay. Bigla ho tayong na-touch sa mga kababayan natin. Napakatindi ho. Kakalatag pa lang ho natin ng ating video, 2 minutes, meron na ho kaagad. Maraming salamat to, no. Hindi ko ho pinapakita to para magpakulay pa kayo diyan. Hindi ho require, pero kung gagawin niyo ho, maraming salamat. Pinapakita ko lang ho para mapakita ko na na-a-appreciate ko yung mga ganyang klaseng ginagawa ng ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming salamat ho. Hindi ko na ho alam kung paano ko ho kayo pasasalamatan, no, sa bawat video natin. Lagi ho kayong nakantabay, lagi ho kayong naka-share, naka-comment. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Tuloy ho natin itong ang tawag dito, itong si Katonyeng. Opo, tama po kayo. Gano'n po sa iglesia, eh. Gano'n po sa Hmm. iglesia kapagka may halimbawa merong isang, kapatid na nadamay sa isang krimen, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na. Hindi po hindi po, tama ito, eh. Bakit po hindi namin ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia do'n. Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma, eh. Hmm. Nabasa Correct. Tama naman yung punto ni ano. Talagang sinadya yan. 'Di ba ang ano nila yung banat nitong mga crocodile kasi nagulat nga kami, bigla-bigla meron kang affidavit. Hindi nga namin nabasa pero yung tanong naka-ready. 'Di ba, di mo ba kayo nagtaka do'n? Sinasabi nitong mga congressman na kesyo wala silang kamuwang-muwang na biglang lalabas itong si Garma. Tapos meron siyang bagong sworn affidavit. Meron ho siyang ganito. Pero noong nagkaroon na ng tanungan, mabilis pa ho sa 4:00 itong mga crocodile, kumpleto ho. Back to back na mga tanong, naka-ready para diyan sa affidavit na 'yan. Hindi ho partida, di pa ho sila naghanda. Gulat pa ho sila doon sa lagay na 'yon. Paano na lang ho pagka naghanda pa sila? Anak ng tokwa. Shoutout ho muna tayo na mabilisan, shoutout to dito kay Ma'am Gina Ray, no? Maraming salamat ho, Ma'am Gina Ray. Thank you ho sa inyong pakulay na 'yan, no? Mega love shoutout. Palakpakan naman ho natin itong si Ma'am Gina Ray. Palakpakan. Thank you. Maraming salamat ho, Ma'am Gina Ray. Thank you ho sa pakulay, Thank you ho. Etong mga nakikita nyo hong ito, doon sa huling video natin kagabi, yung second to the last dito sa video na to. Pag ho nag-comment ko ay nagpakulay ho kayo dito sa video na to, sa susunod na video ho, doon ko ho kayo masya-shoutout. Maraming salamat ho, Ma'am Gina Ray. Shoutout din ho dito kay Ma'am Arlene Perez. Mega love shoutout to. Palakpakan ho natin ito si Ma'am Arlene Perez. Sabi ho niya, always watching from Savannah, Georgia, USA. Thanks to you sa matagal na akong sumusubaybay since pandemic until AI image ka na, iba ka din Ito yung mga OG natin, yung mga OG. Ito yung mga sobrang tagal na sa PH Update. Alam mo nila yung kasaysayan ni PH Update. Like your opinion and analysis regarding this bangag government
Keep going, sir, basta ang Agila. Grats po, sir. At solid Duterte po kaming lahat. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo diyan sa Georgia, Savannah, Georgia, USA. Isang masigabong palakpakan, no? Isang palakpakan po para dito kay Mama Gina Ray. Maraming salamat to. Mega mega love shoutout. Grabe, hindi ko tayo walang tigil ho yung pag-shoutout natin, ha. Isa pa, tuloy na natin tong kay Kato Nying. Tuloy na ho natin. Baka tapusin na ho natin tong kay Kato Nying na to. Game. naman ninyo eh. Pwede nyo nga Hmm. itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, wag mo nang isama yan dahil sa, ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh, kasi pwede ba naman, pwede ba namang, porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman. No? Correct. Mali ho kasi yun, yung ginawa nila dito sa INC na talagang kinaladkad ho nila ang pangalan, yung katagang INC. Yun pa lang ho eh, talagang masyado na ho silang nagpapahalata na ramdam na ho nila na itong mga ano na to, itong mga grupo na to, eh kita ho nila ang mga kapalpakan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan ang sinasabi ko. Correct. Walang ganunan. Walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin niyo, ito, halimbawa, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Correct. Hindi po yun, mga kababayan. Hindi po ganun. Tama ho yung punto na yan ni Kato Nying. Pero hindi ho tayo dito kay Kato Nying dun sa ibang mga pananaw niya sa politika, ha. Ito lang ho, pinag-uusapan natin ito dahil miyembro ho siya ng INC. Pero kung hindi ho siya miyembro ng INC at meron siyang pananaw dito sa bagay na to, hindi ho natin papakinggan yung mga litanya na yan. Dito pinag-uusapan natin dahil miyembro ho siya ng INC. Malinaw ho yan, ha. Hindi pa ho tayo kumbaga dito kay Kato Nying mula nung nagdaang eleksyon hanggang ngayon. Ano pa ho yan kumbaga medyo alanganin pa ho tayo diyan. Yun lang hong pananaw niya diyan sa mga litanya na yan, itong si Regina Garma. Hanggang doon lang ho. Pagkatapos ho nun, tapos na. Wala na ho. Style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang ha. Uulitin ko lang. Diba, magsasalita doon. Halimbawa lang to ha, sample ko lang ha. Si congressman ako, sasabihin niya, o ikaw kasi ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Correct. Natutumbok ni Kato Nying. Hindi po ito usapang relihiyon, mga kababayan. Well, anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Rail buggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, para naman kayong ipinanganak kahapon. Wag mong gano'n, wag yung tatanungin ng ganyan itong si maliwanag pa ho sa sikat ng araw, yung paiyak-iyak nitong si Garma, meron na hong problema dun sa affidavit niya. Naku, meron pa ho tayong pahabs. Meron pa ho tayong pahabs. Meron pa ho tayong pahabs. Eto, maraming salamat dito kay Ma'am Maricel. Mega mega love shoutout. Palakpakan naman ho natin. Maraming salamat. Grabe, hindi ko na ho alam kasi isang video lang ho yung in-upload natin na mga nagpakulay na yan, no. Maraming salamat ho. Mabuhay ho kayo, no. Yung pagmamahal at pagtitiwala sa yung nakikita niyo ho yung ginagawa natin dito sa PH Update. Sobrang na-appreciate ko ho kayong lahat, Hindi lang ho yung mga nagpapakulay, pati ho yung mga nagko-comment, nagla-like, nagsa-subscribe. Lahat ho kayo, na-appreciate ko ho lahat ng ginagawa nyo pagka pinapanood nyo yung mga reaction video natin. Maraming salamat to. Again, shoutout to dito sa mga dito sa mga nagpakulay dun sa huling video natin. Dito kay Ma'am Gina Ray,
dito kay, ayan ho, hindi natin makita. Mirna Del Rosario, kay, Muhammad, maraming salamat ho, 'no. Yung iba ho, mga hindi ko ho na shoutout, pasensya na ho kayo. Pero hangga't maaari ho, gusto ko ho kayong lahat i-shoutout hangga't maaari. Pero kung malampasan ko man na hindi ko ho kayo makita, pasensya na ho at, sisikapin ko ho sa mga susunod na video, ma-shoutout ko ho kayong lahat. Tuloy ho natin 'tong si Kato Nieng. 'Di na natapos 'tong si Kato Nieng, dami ko kasing papakuli, eh. Pero thank you ho. Mabuhay ho kayo. Anyway, basta, yun yun lang ang tanong natin. Bakit pagdating sa bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Oh, anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yon? Anyway, maraming salamat po sa inyo. Ma'am Jack Paulins, shoutout ho dito kay Ma'am Jack Paulins. Ito si Mama ano, shoutout na din ho natin 'no, last na ho ito. Si Mama, Jesselyn Paulins, maraming salamat ho sa papakulay dun sa huling video natin kahapon 'no. Siguro next time ipunin ko na lang ho sa pinakauna ng video tapos isang bugahan na lang kasi yung iba pahabol-habol ho, chine-check natin yung, comment section, ngayon nakikita natin hinahabol natin. Ma'am Jessie Paulins, maraming salamat ho sa pagpapakulay 'no, talagang ramdam ko ang pagmamahal ng ating mga kasama dito sa PH Update. Mabuhay ho kayo lahat, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update, mag-ingat ho, yung mga kababayan natin nasa gitnang silangan, yung mga, OFW. Itong mga kababayan nating, naka-base na sa ibang bansa, mag-ingat ho kayo, huwag niyong, pabayaan yung mga sarili niyo diyan, 'no, lalo na yung mga mayroong naiwan sa Pilipinas, 'no. Kausapin niyo ho yung mga kamag-anak niyo dito na medyo, ah, intindihin nila na mas maigi yung, kaganapan sa pulitika sa ating bansa. Mag-ingat ho kayong lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho, maraming salamat. God bless.